Tuloy-tuloy at walang humpay ang mga pag-atake ng lason laban sa Snow God. Ang buong paligid kung nasaan ang Snow God ay tuluyan ng nalukob ng nakal-alasong gas. Sa rehiyong iyon, nagaganap ang walang tigil na pagpapasabog ng lason, at ang mga bundok kung saan idinaraos ang labanang ito ay lubos ng naapektuhan ng malakas na enerhiya ng lason. Napakatindi ng presyon kaya kahit ang mga taong nakatayo sa malayo ay ramdam na ramdam ito. Dahil sa takot sa nararamdamang presyon, labis silang nabigla at nanginag, habang nag-uusap tungkol sa napakalakas na kapangyarihan ng ating bida. Sa gitna nila, ang boss ng koponan na naroon na sa pinangyarihan ay nagsalita ng may purong panggigilalas. Hindi katakatakang iniutos ni Lord Lin na umatras tayo hanggat maaari. Kung hindi, nadamay na rin tayo sa nakatatakot na fog ng lasong ito. Ang taong nasa tabi niya ay nagsalita rin ng may pag-aalinlangan. Hindi ko akalaing ganito kalakas si Lord Lin. Nagtataka ako kung mabubuhay pa kaya ang Diyos na iyon. Samantala, sa gitna ng labanan, kahit matapos tiisin ang napakaraming pag-atake ng lason, hindi pa rin patay ang Snow God. Gayunpaman, ang kanyang kalagayan ay malubha. Higit sa kalahati ng kanyang katawan ay natunaw na, at siya ay namimilipit sa tindi ng sakit. Ang laman ng kalahati ng kanyang katawan ay tuluyang natunaw, at kung saan natunaw ang kanyang katawan, tanging mga buto na lamang ang makikita. Maging ang mga butong iyon ay dahan-dahan ng nadudurog. Nang makita ang sariling kalagayan, tumingin ang Snow God sa ating bida at nagtanong, ito ba ang lakas ng isang 3-star Divine General ng lahi ng tao? Pagkarinig nito, kalmadong sumagot ang ating bida, tama iyan. Ang isang 3-star Divine General ay nangangahulugang ang mga katulad mo. Nakapatay na ako ng 3 banal na nilalang. Matapos marinig ang sagot ng bida, kinabahan ang Snow God sa una, bago humalaklak ng malakas at sumigaw, ganoon pala. Kaya pala hindi ka natatakot sa akin. Kung gayon, magiging pang-apat ako. Kasabay ng isang malakas at nakasisilaw na liwanag, ang katawan ng Snow God ay dahan-daang nagsimulang mag-self-destruct. Habang binubura ang kanyang pag-iral, patuloy siyang tumatawa at nagsalita muli, magiging pang-apat na Diyos na papatayin mo na ako. Pero huwag mong isipin iyon. Bilang isang Diyos, mamatay man ako, mamamatay ako ng may dangal. Sa isang nakabubulag at malakas na liwanag, ang kanyang buong katawan ay tuluyang nabura sa lugar na iyon. Ang tanging natira ay isang snow crystal, at sa loob nito ay mayroong snowgrass na naglalabas ng matinding ningning at mabigat na presyon. Sa sandaling makita ng ating bida ang kristal na ito, agad siyang napaatras sa takot at sumigaw ng may pagkataranta, Divine Core. Masama ito, pasasabugan niya ang kanyang Divine Core. Pagkatapos ay sumigaw siya ng malakas sa lahat ng naroon, magsiatras kayo. Mas malayo, mas mabuti. Sa sandaling sabihin ito ng ating bida, muling naglabas ang kristal ng matinding liwanag. Isang napakalakas na presyon ang nabuo sa buong lugar. Habang kumakalat ang presyong iyon, ang lahat sa paligid ay nagsimulang madurog. Maging ang mga tao sa malayo ay nataranta at nagtatanungan kung ano ang nangyayari. Sa mismong sandaling iyon, ang snow crystal ay tuluyang nawasak. Isang dambuhalang pagsabog ang naganap. Sa sobrang lakas nito, nilamon nito ang mga naglalakihang bundok sa paligid at sinimulang sirain ang mga ito. Isa-isang gumuho ang mga bundok. Ang lupa ay tuluyang nabaliktad, at ang lahat ay nawasak. Sa gitna ng kaguluhang ito, mabilis na kumilos ang ating bida para iligtas ang sarili. Gayunpaman, dahil sa tindi ng pagsabog na kumalat sa buong lugar, ang kinaroroonan ng ating bida ay nilamon din at nawasak. Dahil sa lakas ng impact, tumama ang bida sa isang malaking bato. Tumagal pa ang pagsabog ng ilang sandali bago dahan-daw ang hamupa, hanggang sa wakas ay naging tahimik ang lahat. Nang hamupa na ang lahat, itinulak ng ating bida ang makakapal na yelo at mga durog na bato na nakatambak sa kanyang katawan at gumapang palabas. Sa sandaling ito, punit-punit na ang kanyang damit at may mga maliliit na gasgas sa buong katawan. Habang inaayos ang sarili, bumulong siya ng may gulat, halos maubos ang Undead Legion. Mabuti na lang at isang bugzo lang ang lakas ng self-destruction. Pagkatayo niya, natuon ang kanyang tingin sa harap. Ang lugar kung saan dati ay may mga dambuhalang bundok ay naging isang patag na lupain na lamang. Tinitingnan ang wasak na lupain, bumulong ang bida ng may panghihinayang, sayang naman.
Pinili niya talagang mag-self-destruct, kaya hindi ako nakakuha ng anumang experience o military merit. Sa kabilang banda, ang mga human professional na nanatili sa malayo ay nabaon din sa ilalim ng mga bato at makapal na yelo. Itinulak din nila ang mga guho at nyebe at tumingin sa harap ng hindi makapaniwala. Ang isa sa kanila, matapos masaksihan ang nakatatakot na epekto ng pagsabog, ay nagsabing napakatindi nito. Sumagot naman ang katabi niya, mabuti na lang at nakinig tayo kay Lord Lin. Kung hindi, tiyak na patay na ako ngayon. Sa sandaling ito, ang snowgrass na nasa loob ng snow crystal kanina ay nasa kamay na ng ating bida. Tiningnan niya ang kumikinang na damo at bamulong sa sarili, tila nalaman lamang ng Kunlun Snow God na mayroon akong divine position dahil sa bagay na ito. Marahil ang tunay niyang katawan ay ang mismong Kunlun Snowgrass. Matapos kong masolo clear ang dungeon at makuha ang damong ito, naramdaman niya ang divine aura sa loob ng katawan ko. Habang pinagmamasdan ng bida ang snowgrass, isang maliit na lilang insekto ang makikitang nakakapit dito. Dahan-daang gumapang ang insekto paakyat sa katawan ng ating bida hanggang sa umabot ito sa kanyang leeg. Kinagat siya nito at kumapit ng mahigpit, na nagdulot ng bahagyang kuryente na damaloy sa kanyang katawan. Pagkatapos nito, ang kwento ay lumipat sa bakuran ni Bai, kung saan ang ating bida ay nakaupo sa harap ni Bai, ikinukwento ang lahat tungkol sa Snow God. Matapos marinig ang tungkol sa Snow God, uminom si Bai ng tsaa at nagtatakang nagtanong, Kunlun Snow God. Ngayon ko lang narinig ang tungkol sa ganyang nilalang sa kabundukan ng Kunlun. Habang nagpapatuloy sa pagpapaliwanag ang ating bida, bigla niyang hinawakan ang kanyang ulo. Tila hindi maganda ang kanyang lagay, at may mga butil ng pawis na lumitaw sa kanyang noo. Gayunpaman, pinilit niyang magpatuloy sa pagsasalita. Marahil ito ay isang bagong silang na Diyos. Hinala ko ay may malalim itong koneksyon sa snowgrass na nakuha ko. Pagkarinig nito, nag-isip sandali si Bai at sinabi sa bida, ilabas mo ang snowgrass. Ipakikita ko ito kay Old Man, mas marami siyang alam sa mga ganitong bagay. Tumayo ang bida pagkarinig nito, ngunit biglang lumala ang kanyang pakiramdam. Kahit ganoon, pinilit niyang tumayo. Ngunit bago pa niya mailabas ang snowgrass mula sa kanyang inventory, biglang bumigay ang kanyang katawan. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Sa sandaling himeteya ng bida, agad na sumugod si Bai sa kanyang tabi at nag-aalalang sumigaw, Lin Muyu, huwag mo akong takutin. Sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari sa iyo. Gayunpaman, wala nang malay ang ating bida at hindi na makasagot pa. Pagkatapos nito, nakahiga na ang ating bida sa isang kama. Habang si Shuhan ay nakaupo sa kanyang harapan, ginagamot siya at pinapainom ng iba't ibang potion. Walang malay ang ating bida sa mga sandaling ito. Sa loob ng silid, naroon din si Bai, Meng, at Matandang Su. Tumingin si Bai kay Matandang Su nang may seryosong mukha at nagtanong, Old Shu, kumusta na si Mo Yu? Sumagot si Elder Su sa mabigat na tono, hindi ko matukoy kung ano ang nangyayari sa loob ng katawan ni Lord Lin. Patuloy na nauubos ang kanyang life force. Sa loob ng kanyang katawan, tila may isang walang katapusang kailaliman na lumitaw, na patuloy na nilalamon ang kanyang sigla. Ang bilis nito ay sapat na para tuyuan ang sinumang professional sa isang saglit at gawin silang isang bangkay na walang buhay. Ngunit tila wala itong balak na gawin iyon agad. Habang sinasabi ito, tumingin siya sa ating bida at nagpatuloy sa mas seryosong boses, ang mga sintomas na ito ay hindi dahil sa lason. Sa halip, tila may problema sa kanyang kaluluwa. Nang marinig ito ng lahat, labis silang nabigla. Si Meng, lalo na, ay kitang-kitang nayanig. Bulalas niya ng may pag-aalinlangan, ang kaluluwa. Maaari kaya, isang soul devouring beast, agad siyang nagsalita sa lahat ng may pagmamadali, hayaan ninyong tingnan ko. Pagkatapos nito, agad niyang ipinatawag ang Shanxia Tower. Sa sandaling lumitaw ang tore, sinimulan niyang suriin ang kaluluwa ng ating bida. Nang madikit ang kaluluwa ng bida sa tore, nagsimulang makita ang insektong gumapang mula sa snowgrass na kumapit sa kanyang katawan. Pagkakita ni Ming dito, kahit malabo pa, sumigaw siya sa lahat, mag-ingat kayo, lalabas na ang bagay na iyan. Ang insekto ay agad na naganyong isang nakatatakot na kaluluwa at nagpakawala ng isang mabangis na ungol sa harap ng lahat. Gayunpaman, sa sandaling madikit ang kaluluwa ng insektong ito sa tore,
naglabas ang Shanxia Tower ng malalakas na kidlat. Isang capture ritual ang nabuo sa paligid ng katawan ng soul devouring insect, at iginapos ito ng mahigpit. Ganap na na-activate ang ritual at sinimulang huliin ang insekto hanggang sa masil ito sa lugar. Matapos ang prosesong ito, makalipas ang ilang sandali, dahan-dahang idinilat ng ating bida ang kanyang mga mata. Sa sandaling magising siya, tumingin sa kanya si Shuhan ng may kagalakan at ginhawa, at masayang sinabi, Junior Lin. Gising ka na rin sa wakas. Talagang tinakot mo ako ng husto. Dahan-dahang umupo ang ating bida sa kama, hinawakan ang kanyang ulo, at seryosong nagtanong, anong nangyari sa akin? Ipinaliwanag ni Shuhan, sabi ni Lolo, tila pinasukan ka ng isang bagay na tinatawag na soul devouring beast. Nang marinig ito ng ating bida, nagtanong siya ng may kaunting gulat, isang soul devouring beast. Itinuro ni Shuhan ang insekto at sinabi, oo, ang insektong iyan ang salarin. Iyan ang naglagay sa iyo sa ganitong kalagayan. Dito nagtatapos ang kabanatang ito. Anong mga sorpresa kaya ang naghihintay sa atin? Alamin natin sa susunod na episode. Siguraduhin i-rate ang kabanatang ito mula 1 hanggang 10 sa mga comment sa ibaba. Magkikita-kita tayo sa susunod na video, hanggang sa muli, mag-ingat kayo at paalam.